At nawa mga kapatid, muli ay mapagpala tayo ng Panginoon sa ating pagdalo sa pagtitipon na ito. At ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na ang kahirapan sa liwanag ng salita ng Diyos. Sa English niyan mga kapatid, sa ilalim poverty in the light of the Word of God. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang bagong Biblia at New King James Version, liban na kung babanggitin. Ang aralin natin ito ngayon mga kapatid ay isa na namang mungkahing kahilingan ng isa sa mga elders ng ating kalipunan na nais niyang talakayin natin sa ating sermon sa mga pananambahan. Ito nga ay tungkol sa tinatawag na poverty o sa Tagalog ay kahirapan. Sa definisyon mga kapatid na inihain ng naturang elder ng yung salitang poverty, at ito'y sinasang-ayon na naman natin. Pag sinabing poverty, sa Tagalog nga niyan ay kahirapan. Sa kahulugan niyan, mga kapatid, ay sa English, ang sabi rito, state of chronic deprivation of resources and capabilities that prevents people from enjoying a decent standard of living. Sa Tagalog, mga kapatid, yung salitang poverty o kahirapan, yan ang kalagayan ng palagiang kakulangan. Chronic, parang matagal na kakulangan sa mga yaman, mga resources, at kakayahan na pumipigil, kakulangan din sa kakayahan to, na pumipigil sa mga tao na magkaroon ng maayos at disenteng pamumuhay. Kaya mga kapatid, ang paksa natin ay tungkol sa material na kahirapan. Yung mga palagi na lang kapos sa pangangailangan, sa yaman, at maging sa kakayahan para makapamuhay na maayos at disenteng pamumuhay. Ang disenteng pamumuhay ay tumutukoy sa pagkakaroon ng sapat na mga pangangailangan para mabuhay na maayos. Ngunit, hindi nito kailangan sobra o marangya gaya ng pagiging mayaman. Pag disenteng pamumuhay, hindi naman ibig sabihin mayaman ka. Kasi mga kapatid, maaaring maging disente kahit hindi ka mayaman. Hindi mo kailangan maging mayaman para maging disente. Oo, maaari kang magkaroon ng disenteng pamumuhay kahit hindi ka mayaman. Ang disenteng pamumuhay ay nakatuon sa sapat na kalagayan. Yung sapat. Kung saan natutugunan ng mga pangunahing pangangailangan. Ito yun mga kapatid. Kung meron kang pagkain na sapat at masustansya, kasama yan sa disenteng pamumuhay. Hindi naman kailangan na masasarap yung pagkain mo o mamahalin. Kung meron kang tirahan na ligtas at maayos, hindi naman kailangan maging mansyon yan. Meron kang kalusugan at serbisyong medikal na abot kaya, kahit hindi sa mga klas na ospital o mga doktor. At meron kang edukasyon para sa sariling pamilya, kahit public school lang yan, okay lang yan. At meron kang hanap buhay o trabaho na nagbibigay ng sapat na kita upang masuportahan ang sarili mong pamilya. Yan yung ang nakikita nating disenteng pamumuhay kahit hindi mayaman. Kahit hindi ka mayaman, pwedeng meron ka niyan. Ang kaibahan ng mayaman at disente, mga kapatid, huwag nating iisipin na kapag disente ay mayaman, ha? Dahil ang kaibahan ng mayaman at disente, yung mayaman, karaniwan, hindi tawag na mayaman, ay may labish-labish na kayamanan at ari-arian na higit pa sa kinakailangan para mabuhay, upang mabuhay. Di ba? Yung sobra-sobra, yan yung mayaman. Kaya kung may sobra ka, maaaring nasa kategorya kang mayaman, pero hindi mo naman kailangan maging milyonaryo, di ba? So, yung kakaiba ng mayaman, pag mayaman ka talaga, sobra yan. Sobra, lalo na sa mga nabanggit natin, sobra sa pagkain, sobra sa yung mga medical mo, talagang ika nga, mga mamahalin. Ang pagiging disyente, mga kapatid, yung pagiging disyente, may sapat na yaman o kita upang mabuhay na may dignidad
kahit wala ang mga luho o sobrang karangyaan. Ang pagiging disyente ay hindi nakasalalay sa dami ng pera, kundi sa kakayahang mabuhay nang hindi labis ang hirap. Hindi ka naman naghihirap. May respeto ka sa sarili at may maayos na relasyon sa lipunan. Di ba? Ganon ang disyente. Ang isang mayaman, mga kapatid, maaring hindi rin maging disyente. Kaya wala nga sa yaman. Oo, ang isang mayaman ay maaring hindi rin maging disyente dahil ang pagiging disyente o decent ay hindi lamang tungkol sa yaman o material na kayamanan. Ang pagiging disyente ay higit na nauugnay sa pag-uugali, sa asal, at kung paano ginagamit at pinamamahalaan ang mga yaman at pribileyo. Para ba maaaring hindi disyente ang isang mayaman? Kahit mayaman, hindi ka disyente kung mayabang ka at mapang-abuso. Kahit marami siyang kayamanan, kung hindi ginagamit yung mga kayamanan niya sa maayos na paraan. Halimbawa, kung ginagamit niya ito upang mang-api, ipagyabang, at gawing mababa ang iba, hindi ito may tuturing na disyente. Kahit marami kang pera. At kung wala sa lugar ang pag-uugali, halimbawa, mayaman pero walang galang sa kapwa, malaswa ang pananalita o kilos, at hindi sumusunod sa tamang asal. Mayaman nga pero hindi disyente kung walang pakialam sa iba. Ang isang mayaman na hindi tumutulong sa nangangailangan, nagiging sakim, o hindi gumagawa na mabuti para sa lipunan, yung sarili lang niya inintindi niya ay hindi may tuturing na disyente. At ang mayaman ay maring hindi maging disyente kung hindi marangal ang paraan ng pagkakamit ng yaman. Halimbawa, kung ang yaman ay nakukuha sa pandaraya o kaya illegal na gawain o nananamantala sa iba, nang-aabuso sa iba, hindi ito may tuturing na disyenteng pagkakamit ng yaman. So nakita niyo mga kapatid, yung decency at yaman o yung disyente at yaman, yung pagiging disyente ay isang panloob na aspeto ng pagkatao na nakikita sa mabuting asal, maayos na pakikitungo sa iba at paggamit ng kayamanan sa tama at makataong paraan. Sa makatid, hindi nangangahulugan na ang mayaman ay automatic na disyente. At hindi rin nangangahulugan na kapag hindi ka mayaman ay hindi ka disyente o kaya disyente ka. Wala yun dun no? Ang pagiging disyente ay tungkol sa kung paano tayo mamumuhay o namumuhay at nakikitungo sa ating kapwa. Hindi lamang sa kung ano meron tayo. So nakita nyo, nililinaw natin yan, mga kapatid. So, etong paksa natin ang kahirapan sa liwanag ng salita ng Diyos. Nakafocus tayo ngayon, mga kapatid, sa material na kahirapan ayon sa Biblia. So, mayroong spiritual na kahirapan, ibang paksa yun. Dito tayo sa material na kahirapan, sa mga may hirap talaga. Poverty nga in the light of the Word of God. Tingnan nyo, yung mga material na kahirapan ayon sa Biblia. Sa ating aralin ngayon ay meron tayong 3 punto mula sa Biblia na tatalakayin tungkol sa material na kahirapan. Focus tayo sa material na kahirapan, mga physical na kahirapan. Ito yung mga sumusunod. No? Unang-una, sinasabi ng Biblia na hindi talaga mawawalan ng dukha sa lupain. At sinasabi rin ng Biblia na mayroong mga naghihirap dahil sa kawalan ng katarungan o injustice. At may mga naghihirap dahil sa mapagpabayang kamay, slack-hand o katamaran. So yan ang mga nakita natin sa ating pag-aaral na mga sinasabi ng Biblia tungkol sa mga material na kahirapan ayon sa Biblia. Kaya pag-aralan po natin ito mga kapatid. Unahin natin itong hindi mawawalan ng dukha sa lupain. Talagang palagi merong mahirap. Ang sabi nga sa Deuteronomio, yamang hindi nawawalan ng dukha sa lupain kailanman, kaya't aking iniutos sa iyo, buksan mo ang iyong kamay sa iyong kapatid na nangangailangan at sa dukha na nasa iyong lupain. Yung talatang ito mga kapatid na binasa natin, ay nagbibigay ng mahalagang aral tungkol sa pagkakawang gawa
at pagtulong sa mga nangangailangan. Ang Diyos ang may sabi nito sa pamamagitan ni Moises. Ang sabi nga dyan, yamang hindi nawawala ng dukha sa lupain kailanman. Alam niyo, kahit anong gawin natin mga kapatid, maliban na lang pag dumating ang gobyerno ni Kristo sa kanyang muling pagparito, diyan lang marahil mawawalan ng dukha. Pero habang wala pa yan mga kapatid, hindi mawawalan ng dukha sa lupain kailanman. So ipinapahayag dito na ang kahirapan ay isang patuloy na realidad sa mundo. Yan talaga, hindi mawawala yan. Laging magkakaroon ng mga taong nangangailangan ng tulong at suporta. Ito mga kapatid ay isang paalala na ang kahirapan ay bahagi ng ating lipunan at hindi mawawala. Alam nyo, kahit sa mga mauunlad na bansa, kung nakakapanood kayo sa YouTube, no? Yung mga mayayaman na bansa, mga first world, gaya ng Japan, Europe, United States, talaga marami ring mga naghihirap dyan. Kaya sa sumunod ng pariralan, sabi, kaya't aking iniuutos sa iyo, buksan mo ang iyong kamay sa iyong kapatid na nangangailangan at sa dukha na nasa iyong lupain. So, hindi lang kapatid, no? Kundi yung mga dukha dun sa lupain. Dahil sa katotohanan nga na hindi nga mawawala ng dukha sa lupain, ay inutos ng Diyos na tayo mga kapatid ay maging bukas palad at mapagbigay sa ating mga kapatid na nangangailangan at pati yung mga nasa kahit hindi kapatid. Ang pagbubukas ng ating kamay, ibig sabihin yan mga kapatid, pagkakawang gawa at pagtulong sa mga dukha. Tayo ay tinatawag na magpakita ng malasakit at kalinga sa mga taong nasa kahirapan. Kaya nga mga kapatid, sa kabuuan, itong talatang ito ay nagtuturo sa atin na maging mapagbigay at matulungin sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Ang pagkakawang gawa ay isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagtulong sa mga dukha, tayo ay nagiging instrumento ng pag-ibig ng Diyos at biyaya sa mundo. So yan mga kapatid, hindi mawawala ng dukha sa lupain. Kahit anong galing ng gobyerno mga kapatid, ay hindi mawawala ng dukha sa lupain. Gaya ng sinabi ko, marahil at mataas ang porsyento mga kapatid sa pag-ahari ni Kristo sa kanyang muling pagparito. Mag-ahari siya rito sa mundong ito. Siya mismo magiging presidente ng buong daigdig. Doon sa panahon na yun, talagang palagay ko, mawawala na ng dukha. Pero ngayon, habang wala pang Panginoon, talagang hindi mawawala ng dukha sa lupain. At yung susunod na punto, meron namang mga naghihirap, kahit masipag, matyaga, mahirap. Naghihirap dahil sa kawalan ng katarungan o injustice na tinatawag. Sabi nga rito sa Kawikaan, mga kapatid, tingnan, pag-aralan natin mabuti ito. Ito, hindi naman mga tamad to, pero mahirap. Pero napagsasamantalahan. Kaya naghihirap. Dahil kawalan ng katarungan. Ang sabi, ang binungkal na lupa ng dukha ay maraming pagkaing ibinibigay. Ngunit, naagaw yun dahil sa kawalan ng katarungan. So, ang talatang ito mga kapatid ay nagpapakita ng dalawang mahalagang idea. Number 1, potensyal ng kasipagan na may hirap. Yung may hirap pwedeng maging masipag At yung epekto ng kawalan ng katarungan. Tingnan niyo mga kapatid, pag-aralan natin mabuti. Potensyal ng kasipagan ng may hirap, yung unang parirala. Ang binungkal na lupa ng dukha, sino nagbungkal? Yung dukha, ay maraming pagkaing ibinibigay. So itong pariralang ito mga kapatid ay naglalarawan ng kasipagan, di ba? Ng mahihirap. Dahil nagbubungkal nga Mahirap ata magbungkal, di ba? Larawan niya ng kasipagan. Bagamat limitado ang kanilang mapagkukunan, nagbubunga ang kanilang pagsisikap ng sapat para sa kanilang mga pangangailangan. Yung lupa rito mga kapatid, simbolo yan
ng potensyal at biyaya na kayang magbigay ng kasaganahan kung ito'y mabubungkal na maayos. Dito nga, maraming pagkain ibinibigay. Nagpuproduce ng maraming pagkain dahil doon sa pagbubungkal na mahirap sa kanyang lupa. Kaya lang, sa sumunod na parirala, ay pumapasok yung epekto ng kawalang katarungan. Ngunit naagaw iyon dahil sa kawalan ng katarungan. Nakita niya mga kapatid, no? Sa kabila ng kasipagan na mahihirap ay sinabi, dito, naagaw yun dahil sa kawalan ng katarungan. Naagaw ang bunga ng kanilang mga paggawa dahil sa kawalan ng katarungan. Maring ito'y anyo ng pagsasamantala. Hindi makatarungan batas, korupsyon o katiwalian, o pagsasamantala ng mga may kapangyarihan. Sa halip na makinabang ang mga mahihirap sa kanilang mga pinagpapaguran, napupunta yun sa iba dahil sa kawalan ng katarungan. Kaya dito mga kapatid, yung mga praktikal na karunungan ang itinuturo nito. Tumutuko yan mga kapatid sa moralidad, relasyon, at buhay sa lipunan. Yung talatang ito mga kapatid ay tumutukoy sa reality ng kawalan ng katarungan sa maraming lipunan, kung saan ang mahihirap ay madalas nawawalan ng karapatan sa kanilang mga pinaghirapan. Nakita niyo, no? Kaya aral dito sa sa panig na mahihirap na masisipag, itinuturo nito yung halaga ng kasipagan. Mahalaga masipag ka. Ang lupa ay may potensyal para sa kasaganahan. Basta masipag ka. Ngunit mahalaga rin maging mapagbantay ang mga masisipag na mahihirap laban sa mga nagpapahirap sa kanila. So huwag tayong papapi, pero hindi naman tayo gaganti ng masama. Pero maging matalino tayo, mga kapatid. Maging mapag-alam tayo. Yan ay sa panig ng mga mahihirap na masipag. Sa panig ng makapangyarihan, yung malalakas, ang talata ay isang paalala. Lalo na sa mga leader ng lipunan at makapangyarihan, yung mga matataas na tao, na huwag kayong mang-abuso. Ang kawalan ng katarungan ay hadlang sa kaayusan ng lipunan. Alam niyo mga kapatid, pag pinag-aralan natin ang Biblia, pinapahayag na namumuhi, nagagalit ang Diyos sa ganyang uri ng kasalanan. Yung inaabuso mo yung kasipagan ng mga mahihirap. Mababasa nga natin mga kapatid, doon sa Awit 82:3, sabi rito, bigyan ninyo ng katarungan ng mahina at ulila, panatilihin ang karapatan ng napipigati at dukha. Sumunod na talata, sagapin ninyo ang mahina at nangangailangan, iligtas ninyo sila sa kamay na masama. Yung mga talatang yan, mga kapatid, ay isang paalala na ang Diyos ay nagmamalasakit sa katarungan at awa. At inaasahan ng Diyos ang parehong prinsipyo na dapat i-apply natin bilang mga anak ng Diyos. Sa Isaiah naman, sinasabi, makikita natin ang Diyos talagang ipinagtatanggol ang mga mahihirap. Ang sabi sa Isaiah 10:1, mapapahamak kayo mga gumagawa ng hindi makatarungang batas na umaapi sa mga taong upang pagkaitan ng katarungan ang mga nangangailangan, upang alisan ng karapatan na mahihirap at upang pagsamantalahan ng mga byuda at ulila. So dito nakita natin mga kapatid, no? Na ang Diyos ay tumatayo para sa mga naapi at nagsusulong ng katarungan. Ang pagsasamantala sa mga mahihirap ay isang kasalanan na hindi kinukonsinti. Kaya kung i-apply natin ito, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, itinuturo sa atin ang salita ng Diyos na ang pagsusumikap na mahihirap ay dapat bigyang halaga at katarungan. Yung kawalan ng katarungan sa inyo ng sistematikong pananamantala at korupsyon ay nagdudulot ng patuloy na kahirapan. Lalo naghihirap ang mga mahihirap Kapag ang mga makapangyarihan talagang minamaniobra ang mga batas,
ang mga patakaran para sa kanilang sariling interes lamang. Na hindi nila inintindi yung kalagayan ng mga masisipag na mga mahihirap. Bilang Kristiyano at miyembro ng lipunan, mga kapatid, hinahamon tayo na maging bahagi ng solusyon sa pamamagitan ng pagtataguyod ng katarungan at pagsuporta sa mga nangangailangan. Nakita niyo, no? Kung ikaw ay Kristiyanong amo, makapangyarihan ka, consider mo yung paghihirap ng mga manggagawa mo. Okay, nagbibigay ka nga ng minimum wage, pero yung kinikita mo, sobra-sobra talaga. At napakaluho ng buhay mo. At kung minsan hanggang minimum wage lang ang binibigay natin ng mga mayayaman. Hindi ako mayaman, no? Yung mga mayayaman parang, sige, naibigay ko na sa iyo dapat. Yung minimum na alam natin, sangayon sa gobyerno mismo, kulang na kulang yun para sa disyenteng pamumuhay. Pwedeng kakain ka lang, may matitirang kang maliit na kwarto, pero hindi ka makakapamuhay ng disyente. Pag nagkasakit ka, bawal magkasakit. Yung mga may hirap talaga ng poverty. Minsan, masipag naman yung tao na pagsasamantalahan lamang. So, nakakaranas ng kawalan ng katarungan. At ang ikatlo, mga kapatid, meron naman talagang may hirap na kasalanan kasi nila. Kaya sila naghihirap. Kaya umabot sila sa poverty, kahirapan talaga. Kapos na kapos. Kasi tamad Di ba? Kasi sabi nga rito sa 10:4, ang mapagpabayang kamay. Sabi rito, ang mapagpabayang kamay ay dahilan ng kahirapan. Kapag mapagpabaya ang kamay mo, yan ang magiging dahilan ng kahirapan mo. Ano ba yung ibig sabihin ng mapagpabayang kamay? Yan yung tamad, mga kapatid. Ang taong tamad ay hindi nagsusumikap. Mapagpabaya nga malamang magdadanas ng kakulangan at paghihirap sa buhay. Ang pagpapabaya, mga kapatid, sa mga responsibilidad at gawain ay nagre-resulta sa kawalan o kakapusan ng income at kabuhayan. Nakita nyo, no? Kailangan maging masipag tayo. Lalo na kung Kristiyano ka, huwag kang claim ng claim lang. Claim ka ng claim Hindi ka naman naghahanap buhay dahil ayaw mo maghanap buhay. Sana kung disabled ka, exempted ka. O kaya, hindi ka na kumakain. Ang ayaw gumawa, huwag din naman kumain. Di ba? So, nakita niya, no? At sabi nito, ngunit ang kamay na masipag ay nagpapayaman. Aasenso ka pag masipag ka. Pag nagsusumikap ka, nagdudulot yan ng kayamanan at kasaganahan. Ang tao masipag ay masikap sa kanyang mga gawain. Nagkakaroon ng mas maraming opportunity upang umunlad at magtagumpay sa buhay. Alam mo, hindi lamang sa mga paghahanap buhay yan Ang kasipagan nagsisimula nung bata ka pa. Bata ka pa, pinag-aaral ka. Sa pag-aaral pala, magsipag ka. Magsikap ka, magsipag ka. Darating ang araw, aasenso ka. Kasi hindi ka pabaya sa iyong pag-aaral. Ngayon, yung mga hindi na nakapag-aral, talagang doble sipag yan. Sapagkat pagtatamad-tamad tayo, mapagpabaya tayo, irresponsable. Mapagpabayang kamay, irresponsible yan. Irresponsable yan, di ba? Magiging dahilan yan ng kahirapan. So, yan po mga kapatid. Nakita nyo, no? Yan tatlong bagay na yan. Yan ang mga nakita nating mga kalagayan ng kahirapan. Una-una, palagi may mahirap. Ikalawa, naghihirap dahil nakaranas ng kawalan ng katarungan, naabuso, at may mga naghihirap naman, kasalanan nila dahil mapagpabaya sila. Bunga ng katamaran yan, mga kapatid. Ang susunod na bahagi ng ating aralin ay tugon sa isang mahalagang katanungan ng ibang mga mananampalataya kay Kristo. Tayong mga Kristiyano, mga kapatid. Paano ang pagtuturo naman ng Biblia tungkol sa mga mananampalataya ka naman? Ngunit kinakapos ka pa rin sa mga material na pangangailangan. Christian ka, kinakapos ka. Ang Biblia, mga kapatid, na nagbibigay ng maraming aral tungkol sa mga mananampalataya. Na bagamat tapat,
sa Diyos, ay nakakaranas pa rin ng kakulangan sa material na pangangailangan. So, ganito yan mga kapatid. No? Dito sa portion nito, ay pinakikita sa atin na hindi naman lahat ng panahon ng buhay natin dahil tayo na nampalataya ay puro ginawa. Pero kung tayo makaranas ng kahirapan, minsan nakakaranas din tayo na kinakamos tayo sa budget, kahit mananampalataya ka na, dahil hindi naman pinangako ng Diyos na yayaman tayo. Kung meron man nagtuturo sa inyo, na kung may narinig kayong aral, na kapag nanampalataya ka kay Kristo, i-claim mo lang na i-claim yan, lahat ng gusto mo, ay makakamit mo. Maling aral yun. Alam nyo, po pwede kasi mangyari na tayo mga mananampalataya, ay makaranas din ng kakapusan na material na pangangailangan. Ang kailangan lang natin mga kapatid, ano man ang kalagayan natin sa buhay, yung pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng kahirapan. Tingnan niyo mga kapatid. Dito sa Filipos 4:12 and 13. Paborito to. Na mga lalo na yung verse 13 mamaya, makikita nyo, ginagamit sa maling paggamit ng talata. Parang nagbibigay ng maling pag-asa tuloy sa mga tao. Tingnan nyo, sabi ni Apostol Pablo, naranasan ko na ang maghikaos. Naranasan ko na rin ang managana. Natutuhan ko na ang sikreto kung paano masisiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas nakaloob sa akin ni Kristo. Sa Revised Tagalog Popular Version yan, mga kapatid. Yung talatang ito, mga kapatid, ay yung mga talatang binasa natin, mula kanina, dun sa verse 12, nagpapakita na si Apostol Pablo ay natutong magtiwala sa Diyos sa kabila ng anumang kalagayan, maging sa kasaganahan o kahirapan. Ang kanyang lakas at kasiyahan ay nagmumula kay Kristo. Tingnan niyo mga kapatid, no? Sabi diyan, ito yung paborito na marami. Sabi ni Pablo diyan sa English, lalo na yung sa English na version, madalas gamitin yan. I can do all things through Christ who strengthens me. Nakita niyo, no? Diyan, mga kapatid, makikita natin ay hindi naman literal na all things magagawa mo through Christ who strengthens you. Hindi naman all things na para bagang katulad ng sinasabi ng iba na yung paniniwala ng iba. Halimbawa, gusto mo ng kotse, i-claim mo lang yan dahil you can do all things through Christ who strengthens you. Isipin nga niya, gusto mo ng bahay at lupa, i-claim mo lang yan. Gusto mong gumaling sa iyong karamdaman, sige, i-claim mo lang yan dahil I can do all things through Christ who strengthens me. Alam niyo mga kapatid, yan ang maling paniniwala ng mga nasa prosperity gospel. Ganyan nila tinuturo yan. Kaya naman napipintasan tuloy ng iba ang salita ng Diyos. At ang iba naman ay nauwi sa frustration o pagkabigo kapag sinasabi nilang, kinalaim ko naman yan . Akala ko ba I can do all things, ba't ito hindi ko magawa? Mali kasi ang interpretasyon. Kaya nga sa Revised Tagalog Popular Version ang ginamit natin, ang sabi dyan, ang lahat ng ito'y magagawa ko, di ba? Ang lahat ng ito'y magagawa ko. Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo, ano yung lahat ng ito ay magagawa ni Pablo? Di yung sinabi niya sa naunang talata. Yung verse 12, minsan ginagamit yan, o madalas ginagamit yung verse 13 lang, na sige kapatid, you can do all things through Christ who strengthens you. Hindi ganon. Isama mo yung verse 12, sapagkat yun ang tinutukoy ni Apostol Pablo na ang lahat ng ito'y magagawa ko. Ano ba yung mga ito? Yung binasa natin kanina, di ba? Na maghikaos man siya, o managana. Mabusog man siya o magutom. Managana o maghirap. Lahat ng yan, kahit anong kalagayan niya sa buhay, masama man o mabuti ang kanyang kalagayan, ay ang lahat ng ito, sabi ni Pablo, ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So nakita niyo, no? Ang pinag-uusapan dito na I can do all things, lahat ng things na nabanggit ni Apostol Pablo sa verse 12.
Hindi yun tungkol sa claim-claim. Kasama ang kahirapan doon. Kaya ni Pablo na mabuhay na nananatili sa pananampalataya at paglilingkod kay Kristo kahit nagugutom siya, kahit hikaw siya, kahit nagigipit siya sa kanyang mga material na pangangailangan. Ang mahalaga rito, mga kapatid, yung sinabi niya sa verse 12 dito, na natutuhan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Sa anumang kalagayan sa buhay. Nakita kasi niya ang sikreto kung paano siya makukontento o masisiyahan. Iyon ay dahil sa lakas na kaloob sa Kanya ni Kristo. So yan mga kapatid, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Ano man ang ating maranasan, mahirap man o maginhawa, gipit man tayo, may nahihirapan man tayo sa mga material na pangangailangan, o kaya maluwag tayo, dapat alam natin kung paano tayo mamumuhay bilang mga lingkod ng Diyos sa anuman sitwasyon ng buhay natin. So merong kahirapan din mga kapatid. May kahirapan din, hindi puro ligaya. Pero meron ding ligaya, ikaka. Meron ding sarap. Sapagkat ang sabi ni Pablo, may ginhawa di ba? Merong kagipitan, pero may ginhawa. May tagutom, meron ding kabusugan. So, anuman, magtiwala tayo sa Panginoon. So, kapag tayo nakakaranas ng kahirapan, mga kapatid, wag maalis ang ating pagtitiwala sa Panginoon. At kaugnay ng pagtitiwala sa Panginoon, siyempre, magtitiwala rin tayo sa mga pangako ng Diyos. Ito ang pangako ng Diyos. Tungkol sa mga material na pangangailangan. Lalo na yung kakanin natin, yung mga basic, no? Yung pagkain natin, yung isusot natin, yung iinumin natin. Ang sabi nga ni Kristo rito sa Mateo 6:31 hanggang 33. Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing, ano ang aming kakainin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming isusot? Yan yung mga basic na kailangan natin, di ba? Yung pagkain, inumin, o isusot. Sapagkat tinahanap ng mga hentil ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya pala sinabi ng Panginoon sa Kristo, huwag tayo mabalisa. Baka matulad tayo sa mga hentil na hinahanap ng mga hentil ang lahat ng mga ito. Ibig sabihin, nakafocus lang. Nakatutok lang ang isipan ng mga hentil tungkol dun sa pagkain, inumin at pananamit. Alam niyo yung mga hentil sa pagkagamit sa konteksto rito? Yan yung mga naniniwala sa mga ibang Diyos. Yan yung mga tao na may maling pananampalataya. Ibang Diyos ang kanilang sinasamba. Nakatutok lang sila sa mga panlupang bagay. Wag daw tayo mabalisa dahil matutulad tayo riyan. At ang sabi rito, at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam naman ng Diyos na kailangan natin lahat niya, kaya huwag tayo mabalisa. Kundi, ang sabi, ngunit, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, yung mga talatang ito, mga kapatid, ay nagtuturo na dapat tayo magtiwala sa Diyos at unahin natin ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Kung paano tayo paghaharian ng Diyos, kung paano tayo susunod sa Diyos. Ang Diyos ang magbibigay ng ating mga pangangailangan. Yan ang pangako ng Diyos, mga kapatid. Pag hinanap natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, lahat ng pangangailangan natin na nabanggit dito, pagkain, inumin, lahat ng kailangan natin para mabuhay, idadagdag sa atin ng Diyos yan. Ibig sabihin, ibibigay sa atin. So magtiwala tayo sa mga pangako ng Diyos. Marami mga pangako ng Diyos sa Biblia tungkol sa mga pangangailangan natin. Hindi tayo pababayaan, hindi tayo pagkukulangin. Hindi natin maisama lahat dito sapagat kakapusin tayo ng oras. Pero maraming pangako ang Panginoon Diyos na mabubuting bagay na hindi niya tayo pababayaan kung tungkol sa mga kahirapan, sa poverty, hindi niya tayo pababayaan. Maaaring makaranas tayo sapagkat meron ang tinatawag na pagsubok at pagtitiis. Pagsubok at pagtitiis. May pagsubok Katulad siya sabi nito sa Santiago 1:2 hanggang 4. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo naharap sa sari-saring pagsubok. Kapag sinusubukan ka ng Diyos, ay magalak ka. Bakit tayo magalak? Sinusubo ka na, nahihirapan ka na.
Pag sinabing sinusubo ka, nakakaranas ka ng mga paghihirap. Pero bakit ba nasabi ni Santiago na ituring ninyong buong kagalakan? Kasi sa mga na talata, nasabi niya, yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Pag sinusubukan tayo, mga kapatid, sa pananampalataya natin, nagbubunga ng pagtitiis yan. Maring sinusubukan tayo, kaya naghihirap tayo. Pwedeng ganon. Masipag ka naman, pero bakit kinakapos ka? Pagsubok yan, kapatid. Sa pamamagitan kasi ng mga pagsubok, natututo tayo magtiis at maging matatag. Ang pagtitiis, mga kapatid, ay isang mahalagang katangian na nagpapalakas ng ating pananampalataya at karakter. Yan yung di ba? Yung patience. Natututo tayo maging mapagpasensya. At ang sabi pa sa verse 4, at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito. Ano ibig sabihin yan? Hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito. Ibig sabihin niya, mga kapatid, dapat nating pabayaan ang pagtitiis na magawa ang buong layunin nito sa ating buhay. Ang pagtitiis, mga kapatid, ay hindi lamang isang bagay na dapat tiisin, kundi isang proseso yan na dapat nating yakapin. At hayaan na magbunga ng positibong pagbabago sa ating pagkatao. Titibay tayo dahil dumadaan ka sa training ng pagtitiis kapag ikaw ay sinusubukan. At inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito. Bakit? Upang kayo'y maging sakdal. Yun ang purpose ng Diyos. Kaya pinababayaan niya tayo na makaranas ng mga pagsubok. Nais ng Diyos na maging sakdal tayo at ganap. Yung pagiging sakdal at ganap, nangangahulugan yan, mga kapatid, parang nagiging buo at walang kakulangan ang ating espiritual na buhay. At ito, mga kapatid, ay isang proseso ng paglago at pagunlad na nagdudulot na mas malalim na relasyon sa Diyos. Lalalim ang ating relasyon sa Diyos. At ang sabi pa, na walang anumang kakulangan. Lacking natin. Ibig sabihin, spiritual yan. Yan ay nagpapakita na sa pamamagitan ng pagtitiis, tayo ay nagiging kumpleto. Walang anumang kakulangan. Ang Diyos ay gumagamit ng mga pagsubok at pagtitiis upang hubugin tayo at gawing mas matatag at handa sa anumang hamon na darating sa ating buhay. So, nakita niya, no? Maaaring naghihirap tayo sa mga material na pangangailangan natin dahil pagsubok lang yan, kapatid. Kaya kung tayo man kuminsan ay para bagang kinakapos sa mga material na pangangailangan, magtiwala tayo sa Diyos. Pagsubok lang yan. Pero dapat masipag ka, huwag ka tatamad-tamad. Pag tamad ka, huwag ka na magtaka kung bakit ka naghihirap. Pero kung masipag ka, sumusunod ka sa Diyos, ay dapat isipin natin na pagsubok yan. Pagsubok yan na makatutulong sa atin para tayo lalong mapalapit sa Diyos. So yan, mga kapatid, ang ating ikaapat na huling punto, mga kapatid, tungkol sa mga mananampalataya. Mananampalataya ka na, pero kinakapos pa rin. Kapos ka pa rin sa mga material na pangangailangan. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon niyan, mga kapatid. Kinakapos ka pa rin. Yung susunod na punto natin, mga kapatid, ay tungkol sa pagtulong sa kapwa. Tingnan niyo, mga kapatid. Bakit ba natin naisingit itong pagtulong sa kapwa? Samantalang kinakapos ka na nga, bakit may pagtulong pa sa kapwa? Ikaw nga, kailangan ng tulong. Alam niyo, mga kapatid, bahagi kasi ng ating buhay Kristiyano na tumulong sa mga nangangailangan. Kahit nasabihin na natin at tayo ay kumbinsan ni kapos sa pangangailangan material. Hindi naman lahat ng pagkakataon ni kapos tayo, di ba? May mga panahon naman sa buhay natin na kahit wala tayong sobra, ay meron naman tayong may tutulong sa nangangailangan na malapit lang sa atin, nandiyan lang sa tabi-tabi. Huwag tayo makontento, mga kapatid, na tayo ay nasa panig lamang ng tumatanggap at hindi na tayo nagbibigay. Huwag tayong papayag na palagi na lang tayong humihingi ng tulong. Hindi mo masama humingi ng tulong, pero gano'n na lang ba palagi? Alam niyo, kanya-kanyang level ng tao. Maring, alibawa ako, si kapatid na letter A,
palagi kong hinihinga ng tulong. Pero si kapatid na letter B, palagi namang humihingi ng tulong sa akin. Meron palaging mas nangangailangan kaysa sa akin. Hindi naman ako palagi ang nangangailangan. May mga panahon na kaya mo magbigay. Tingnan si Pablo. Si Pablo, hindi naman mayaman yan. Wala na nga ari-arian to. Sa mga gawa 20, talatang 34, no? Mababasa po natin dito, nung pinulong ni Apostol Pablo ang mga elders ng Epeso, yan ang eksena rito. Bahagi ng kanyang salaysay, ang sabi niya, alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. So pinapakita ni Pablo rito at na alam natin sa kasaysayan, si Pablo nagtatrabaho yan para meron silang income sa ikabubuhay niya at ng mga kasamahan niya. Nagtatrabaho sila. Siya at yung mga kasamahan niya. Tingnan nyo, hindi naman mayaman yan eh. Pero tingnan nyo, sa lahat ng pagkakataon, tuloy natin, no? Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Nakita niyo, no? Mahirap na tao lang si Pablo. Mahirap na tao lang. Laborer nga lang siya. Pero ang purpose ng kanyang pagtatrabaho ay hindi lang para sa kanyang sarili. Kaya sabi nga rito, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ang mahihina. So alalahanin natin mga kapatid. Sabi niya, salita daw ng Panginoon yan. Higit na mapalad na nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya maganda mga kapatid, meron ding pagkakataon sa buhay natin na tayo naman ang nagbibigay kahit mahirap lang tayo. Marami example dyan, mga kapatid, sa Biblia. Hindi nga lang natin na isinasite lahat. Katulad ng mga nasa Macedonia, mahirap lang sila pero pinilit nila. Gusto nila makabahagi sila sa ambagan para makapagpadala ng tulong sa mga kapatid na nagugutom sa Jerusalem. Yun ang ginawa nila sa kabila ng kanilang mga kahirapan. Gusto nila mamigay rin. Makatulong sila. Dapat ganun din tayo mga kapatid. Hindi mo kailangan maging mayaman para makatulong ka sa kapwa mo. Pero kailangan natin tumulong. Hindi naman hinahanap sa atin, tutulungan natin 100% hanggang sa masiro tayo. I-share natin sa iba. Yung mga nangangailangan talaga. Pag tamad, huwag natin kukonsintihin ang tamad. Di ba? Pabayaan mo siya, tatamad-tamad siya. Tapos mabisyo pa. So nakita niya, no? May mga ganun eh. Tamad na, mabisyo pa. Tingnan niyo sa Santiago. Sabi ni Santiago sa 2:15 hanggang 16, halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Example lang to. Ikaw, meron ka naman nasusuot, meron ka naman pagkain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayang kanawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang na idudulot sa kanya yon? Categorical question yan. Ibig sabihin, walang buti yan, walang pakinabang yan. Kahit sabihin mo sa kanya, the Lord bless you, magpakainit ka, magpakabusog ka. Hindi mo naman binibigyan ng pagkain, wala silbi yun. So nakita niya, no? Yung talata ito nagtuturo na yung simpleng pagsasalita ng mabuting hangarin, okay, nagsasalita ka nga, meron kang mabuting hangarin, kaso, hindi mo naman tinutulungan, hindi natutugunan yung physical na pangangailangan niya. Wala yan. Yung pagsasabi na patnubayan ka naman ng Diyos, magbihis ka magbusog o magpakabusog, wala kang silbi, mga kapatid. Parang ano yan eh. Diyan ikinumpare ni Santiago, yung pananampalataya, dapat merong kasamang gawa. At ito, mga kapatid, ay pinapakita sa pamamagitan ng aktwal na pagtulong at pagbibigay sa mga nangangailangan. Nakikita ang ating pananampalataya. So, kahit may hirap tayo, mga kapatid, dapat may bahagi ng buhay natin na tumutulong tayo. At bago tayo magtapos, mga kapatid, sa ating aralin ngayon, matapos natin talakayin ang masalimuot na issue ng kahirapan. Masalimuot yan eh. Marami nga tayong talatang hindi nagamit eh, kasi masyado mahaba.
Pero dito nakita natin kahit papano, yung masalimuot na issue ng kahirapan sa liwanag ng salita ng Diyos. Ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ay tinatawagan para umaksyon tayo. Ang kahirapan, bagamat isang challenge yan na nararanasan na marami, ay nag-aalok din yan ng pagkakataon upang ipakita ang ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng pagkakawang-gawa, kasipagan, pagtitiis, at pagtitiwala sa Diyos. Paalala lang natin bago tayo mag-iwahiwalay yung mga dinaanan natin. Una, maging bukas palad tayo. Tulad ng utos ng Diyos kanina sa unang talatang binasa natin, tinatawagan tayo na maging bukas ang ating mga kamay sa nangangailangan. At maaaring hindi lang sa material na pangangailangan, pwede natin silang tulungan, lalo na sa mga emosyonal at spiritual na suporta, pwede natin ibigay yan. Ikalawa, sa dinaanan natin ay itaguyod ang katarungan. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo tinatawagan na ipaglaban naman natin, pagtangkol natin ang karapatan ng mga naapi at magsulong ng patas na sistema. At yan ay nagsisimula sa loob pa lang ng iyong pamilya. Maging patas ka sa community, sa barangay ninyo, sa lipunan. Ang kawalan ng katarungan, pag walang justice, mga kapatid, ay hindi magandang buhay. No? Hindi dapat maging hadlang ang kawalan ng katarungan para sa kasaganahan ng iba. Ikatlo, mga kapatid, ay magtiwala tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Katulad ni Pablo, ano man ang kalagayan niya, ano man ang kalagayan niya. Ang sabi niya, lahat ng bagay magagawa ko. Ano man ang kalagayan, mahirap man, gutom man, o ginahawa o kabusugan. Dahil kay Kristo na nagpapalakas sa Kanya. So, pagtitiwala yun sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. At yung ikaapat, mga kapatid, magpakita naman tayo ng kasipagan. Huwag naman maging dahilan ng kahirapan natin, ng poverty natin, dahil tamad tayo. Ang kasipagan magsisimula yan sa loob ng ating tahanan mula nung early ng age natin. Sa mga kabataan, magsipag na kayo ngayon pa lang sa inyong mga pag-aaral. At sa mga naghahanap buhay, kailangan maging masipag tayo. Kailangan makita sa atin ang kasipagan. Ang isang Kristiyanong tunay ay hindi tamad. Bawal sa Biblia ang tamad. So yun po. At sa ating pagtatapos, mga kapatid, ay naway tandaan natin ang ating tugon sa issue ng kahirapan, na ang kahirapan ay sumasalamin sa ating pananampalataya. Sa ating pagtulong sa iba, pagiging masipag at pagharap sa mga pagsubok na may pagtitiis, tayo ay nagiging patotoo ng biyaya ng Diyos sa mundong nangangailangan ng liwanag ng Diyos. So kahit may hirap lang ang maraming Kristiyano, dapat magpatuloy lang tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon na masisigla sa ating pananampalataya. Hanggang dyan, mga kapatid, na may pinagpala tayo ng ating aralin, tayo po'y muling manalangin.